Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik ulit tayo dito sa ating Site TV Print and Cut at salamat sa mga nakikipag-participate dyan sa ating comment section, sa mga nagko-comment patuloy tungkol sa kanilang mga na-experience dyan sa pag-rerehistro ng kanilang business sa DTI, sa BIR. At ang topic natin ngayon, ano ang magiging possible na epekto netong BIR registration nga dito sa ating mga online, Shopee, TikTok, Lazada. So magbibigay lang ako ng parang konting insight lang base sa aking mga na-experience at sa aking na-experience din dyan sa Lazada. So far ngayon, ang aking Lazada ay ongoing pa din siya. Pero syempre hindi nyo naman alam yung store ko doon. At ayun na nga, ongoing pa rin siya, hindi pa naman siya naka-hold. At ayun nga, sinabi ko nung nakaraan, wala na akong balak pa na ituloy ang Lazada online shop ko dahil konti lang naman yung aking kinikita dyan, yung tipong 10 piso o 20 pesos lang yung kinikita ko. So ayoko nang ma-hassle pa, maggagawa pa ako ng BIR registration, maglilista-lista pa ako ng mga kung anik-anik. So eto yung ating topic nga ngayon, ano yung possible na maging epekto niyang pagpaparehistro, good side and bad side. So medyo i-mix-mix na natin. So unang-una, possible niyan, maraming magsasara na online store dyan sa Lazada, TikTok, Shopee. Dahil syempre hindi naman lahat ay kumikita ng malaki dyan. So makikita nyo naman yung iba na sobrang dami ng orders pero makikita nyo na sobrang baba din ng presyo. Ayan yung isa sa mga nakakapagpahila pababa ng mga presyo. So possible yung mga mabababa na magpresyo, halimbawa yung rep magnet, 10 piso lang nila binibenta. Tapos ang dami nilang mga benta, ang daming bumibili sa kanila. Ayan. So kapag in-accumulate yon or pinag-total, ang baba din nung kita nila although madami naman bumibili. So maaring magsara yung mga ganung tipong bagay. Pero malamang sa malamang marami talagang magsasara niyan, lalong-lalo na yung mga parents or mga nanay, yung mga small entrepreneur na ayaw ma-stress sa kanilang mga benta-benta bills. Ayan. Ayun yung maaaring mangyari. Kasi isipin nyo, kailangan pang mag-open ng business bank account dyan sa ating mga online business na yan. Kasi nire-required nila na kailangan business bank account na yung inyong ilalagay doon para sa inyong mga payment. Kasi yung iba sinasabi, pwede pa daw na personal account. Pero as times goes by, talagang magiging business bank account na yung kakailanganin mo. Kasi nag-submit ka ng BIR, syempre yung BIR mo, pangalan ng store mo, kailangan pangalan din ng store mo yung paglalagyan mo ng payout mo ng pera. So sa ngayon, maaaring personal account pa yan, pero as times goes by, maniwala ka sa akin, magiging business bank account na talaga. At sa pag-open ng business bank account, syempre, merong kailangan maintaining balance dyan. Ayan yung talagang isa sa mga bad side na maaari talagang maraming magsara. Kasi isipin mo yung mga ibang mga entrepreneur dyan, yung mga businessman na kagaya natin, na mababa lang naman yung mga puhunan, yung tipong kailangan may maintaining balance dun sa business bank account. Halimbawa 10,000, o sabihin na natin yung 10,000 na yon, nandun lang yon sa bangko na yan, tulog lang yung pera mo doon, maaaring yung 10,000 na yon, ayun lang talaga yung puhunan mo. So wala ka na magiging parang pinakapuhunan mo kasi kailangan mo pang merong maintaining balance. So ayun yung mangyayari, no? So na-experience ko din dito sa mga nagko-comment at sa mga na-research ko, hindi din centralize yung update netong BIR na to. Kasi yung sa iba, sabi pwedeng barangay lang yung scope ng DTI, pero yung iba naman, ang sabi, kailangan national. So marami akong nakita, kailangan talaga national yung DTI, yung scope ng DTI nyo. Kukunti lang yung nakita ko na sabi barangay, siguro isa or dalawa lang yung nakita ko. Hindi ko alam kung legit yung sinasabi nila. Ayun, sana maging centralize yung DTI at BIR dyan, kung ano yung magiging patakaran talaga. At ayun nga, may nagsasabi na yung tungkol nga dun sa business bank account, yung iba personal pa. So ayun talaga yung mga possible na mangyari. Maraming magsara dyan sa kanilang mga online
shop. So ito yung isa sa mga tingin ko din na magiging epekto ng BIR registration dyan. Maaring tumaas yung presyo ng mga bagay-bagay dyan sa online, Lazada, Shopee, TikTok, at hindi ko alam kung yung shipping fee kung mag-i-stay pa rin yan or maaring mawala na. Kasi yung mga shipping fee na yan, mga tropa, hindi naman talaga free shipping fee yan. Binabayaran din yan ng mga store owner. Merong mga kaltas yan sa kanila. Hindi nga lang ganun kalakihan. Siguro mga, sa akin kasi parang nakita ko, na magkano ba yan? Parang hindi ko na maalala kung magkano yung figures pero binabawas yan mga tropa, yung mga free shipping fee na natatanggap nyo. Although merong kahit papano na party dyan din si Lazada na mababa lang yung kinakaltas sa mga store owner. So ayun, mapapansin yan, siguro may konting pagtaas sa mga binibili nyong mga item dyan sa online. At antabayanan natin yung mga free shipping fee, sana naman hindi mawala kasi dyan lang din ako bumibili ng mga products ko dito sa aking munti-munting printing shop. So yung good side naman, syempre laging may good side, merong bad side, ganyan, no? Kailangan balance yan. Although good side talaga ang mangyayari niyan, maraming makokolektang buwis yung Pilipinas, syempre maraming pagkakakitaan yung BIR kasi daming nagrehistro sa kanila na sana naman yung maliligom nilang pera ay mapunda sa hindi corrupt, 'di ba? So isa pa na mangyayaring maganda diyan, maraming online store din na mga scammer dyan na maaaring magsara na. Kasi isipin mo, mangi-scam ka pa dyan sa Lazada, Shopee, TikTok na yan, tapos magre-rehistro ka pa. Kasi lahat ng mga hindi nag-submit ng BIR sa pagkakaalam ko, i-close yung shop nila or ipibreeze. May kita nyo doon parang may notification na naka-froze or something. Pero binibisita-bisita kayong Lazada ko, okay pa naman siya, hindi pa siya naka-freeze. Ewan ko lang sa Shopee kasi wala akong online na store sa Shopee at TikTok. Sa Lazada lang ako meron, hindi ko alam kung anong nangyayari. So ayun yung magiging good side niyan. Mawawala na, possible na mawala na yung mga scammer store dyan. Dahil nga syempre nire-required na magpasa ka ng BIR. May mga good side, may mga bad side. So siguro for the meantime, ang maaari nating gawin, kung talagang kumikita ka naman sa Shopee at talagang kailangan mo talagang irehistro dyan sa BIR yung iyong store na yan, no? Pero syempre kung ayaw mong mahassle na kagaya ko na kahit papano ang baba lang naman ang kita ko dyan, siguro maghahanap na lang ako ng another platform para makapag-online sell ako na hindi ako mababawasan. Kasi isipin mo, meron akong produkto dyan na binibenta ko ng 120, merong 50 pesos. Yung 50 pesos na pinost ko doon, hindi ko makukuha ng buo yun. Mababawasan yan ng 10 piso or 7 pesos. Bukod pa yon sa mga, yung mga voucher dyan, yung mga pre-voucher dyan, kinakaltas yan sa mga seller, mga tropa, no? Binabawasan niya ng 7 pesos yung kinikita nila. Tapos meron dyan mga advertisement din na babayadan mo para i-boost ng Shopee or Lazada or TikTok yung iyong page. Parang Facebook din, may mga ads din, ganon. Ibinibawas din yon sa mga binibenta mong product doon. Yung 50 pesos mo, hindi mo makukuha ng buong 50 pesos yun. Maaaring 30 pesos lang yung makukuha mo doon. So, halimbawa, puhunan mo 20 pesos, tas benta mo 50 pesos, 10 piso na lang yung tutubuin mo kung mababawasan ka ng 20. Syempre, ire-ready mo pa every year yung mga benta bills mo dyan, ililista mo pa. So magbabayad-bayad ka pa ng mga kung ano-ano yearly, 'di ba? Nakaka-hassle pa. So ngayon nga, ang target natin, maghanap na lang tayo ng another platform para maipost yung mga ating mga paninda na which is wala ng mga kaltas-kaltas pa, 'di ba, no? So siguro next video i-share ko sa inyo kung ano yung magiging way around natin na possible kung saan na tayo magpo-post na hindi na tayo ma-hassle pa, no? Ang importante lang naman ma-post natin yung ating mga paninda at merong mga bumili na which is ngayon ayun yung mga possible na mangyari at sa tingin ko malaking kabawasan din to sa Shopee, Lazada, TikTok. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko nga, may good side and then may bad side. Hindi laging bad side yan. Although kumita ka naman talaga, i-rehistro mo, nagkapera ka naman, kung ayan yung pinaka main source of income mo, rehistro mo talaga. Pero
Pero kung kagaya mo ako na hobbies lang, hindi naman yan yung pinaka main source of income ko, maaaring maghanap na lang ako ng way around. So, dito na natin tatapusin etong vlog natin. So, mag-comment na lang kayo din dyan. I-share nyo ulit yung mga inyong mga thoughts, mga inyong mga information. Salamat sa mga nagko-comment dyan para sa ating community. Like, share, and subscribe. Bye-bye. At tandaan nyo, huwag magpapauto kay Idol Rapi. Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?